Hello mga kapasko. Good morning. Ngayon ay April 1, 2024. Andito tayo ngayon sa isang park na kaupo ngayon dahil wala tayong ginagawa kaya naglakad-lakad tayo. Ang time ngayon ay 9:48 AM. Meron lang akong ikwekwento mga kapasko na nung nangyari nung March 29, Good Friday yata yun, sinasabi nila na holiday, kung saan nandun ako sa St. Luke's Mall na nagparada ako sa level 2, kung saan may nag-open sa ating sasakyan na naman na nakawan na tayo dito sa New Zealand ng pangalawang beses. Yung una yung scooter, yung mga bag, yung cellphone natin na kasama doon sa scooter. Pangalawa ngayon, nanakawan na naman tayo ng isang bag, tapos yung panglinis natin, tapos yung power bank natin, tapos yung mga cord natin na nandun sa ating bag. Yun ang nanakaw sa atin. Plus, sinira yung yung salamin natin na maliit dun sa gilid. Dun nila inopen yung sasakyan para nila na open. And then, sinira nila yung ignition switch, kung saan binabalak nilang paanda rin siguro i-direct. Mayroon dala-dala yung magnanakaw na box. Ewan ko yun kung yun ba ang gagamitin nila para mapaandar siguro. Dahil sinira talaga nila yung ignition switch para balak nilang tangayin siguro yung sasakyan. Kaya napakahirap din magkuha ng insurance dito. Kung baga mabagal ba yung dahil siguro sa nagkataon na holiday. Karamihan yung mga tao ay naka-bakasyon. Pero may sumasagot naman sa mga calling nila, sa mga emergency hotline nila. Yun, nung nanakawan tayo, lumalaban yung mga nakita ko mismo. Dahil nung pagbalik ko, nakita ko may mga tao dun sa mga sasakyan na. Ang akala ko, sasakay sila sa isang sasakyan na katabi niya dahil may katabi na sasakyan yung ka. Pero ba't matagal sila dun? And then, linapitan ko na. Nung linapitan ko, nakita ko na nga yun nga, binubuksan na nila yung sasakyan. Nilulot na nila yung laman ng sasakyan. Tapos, nung nalapit na ako, sumigaw na ako, "Hoy, hey, what are you doing?" Sinabi ko sa kanila, sumugod na yung isa. Sumugod na yung isa na may daladalang itak. Yung ginagamit natin na pantabas sa atin, yung panabas. Itak na malaki yun. Sumusugod na siya. Pero hindi ako nag-alingan-lanlangan, lumalapit pa rin ako. Parang gusto nila akong itaboy para magawa ng isa sa mga nag-ooperate doon sa ignition switch, siguro para mapaandar. Kaso nung nakita nilang hindi ako mabalis yung mga nangyari doon. Nakita ng isang kasama niya na hindi ako umaatras. Sumusugod pa rin ako doon sa isa na nag-aamba ng iitakin ako. Sumusugod pa rin ako. Nakita ng isa ng mas malaki. Mga bata pa yun, mga 17 years old siguro. Yung isa mga 18 or 19. Malalaki kasi yung mga tao dito. Kaya parang matanda na sila. Pero parang bata pa yun. Sa tingin ko mga bata pa yun. Tapos kinuha ng isa. Parang sabi niya, ako na nga. Kinuha niya yung panabas. Tapos yun na, susugod na, talagang aabante. Kaya medyo napapa-atras din ako. Yung nag-ooperate na buksan yung sasakyan, lumapit na rin. Parang hinayaan na niya yung ginagawa niya dahil syempre nandun na kami na nag-aambahan na dun. Tapos baka may mga darating na ng mga sasakyan, siguro naisip nila. Kaya yun, umalis na rin dun sa harapan yung isa. Tapos aambahan din ako ng tubo dahil may daladala din siyang tubo. Kaya sumusugod na silang dalawa hanggang sa hindi ako lumalayo, hanggang andun pa rin ako sa nagbibigay lang ako ng space para hindi ako tamaan in case na ihagis nila yung mga gamit nila. Dahil tumitingin din ako sa mga paligid ko, walang mga pwedeng gamiting sandata. Walang, dahil parkingan ngayon.
Yun, hanggang sa sila'y umatras na, "Sige, alis na tayo." Parang sabi ng isa, umalis na sila na dala-dala na yung bag hanggang sa nagsitakbuhan na sila na pumunta sa gilid. Yun, hindi ko na sinundan because nakita ko lang sila na tatlo sila. And then itinawag ko agad sa 111, tinawagan ko agad. Tapos yun, sinabi ng pulis na, "Oh, ganyan ba ang nangyari? Anong nangyari? Anong itsura nila? Anong oras nangyari? Ano yung mga kinuha?" Yun lang yung sinabi ng pulis. Mga may darating siguro dyan na pulis, mga 20 minutes hanggang sa walang dumating. 30 minutes, hanggang ganun lang. Tapos sinabi naman ng ano, "Sige, basta gagawa lang ako ng ganito, ng police report, and then ibibigay ko sa'yo para magamit mo sa insurance." Yun lang. Tapos yung insurance naman, tinawagan ko pagkatapos ng police report. Yun, wala din nangyari. Hanggang sa naghihintay ako ng 2 PM nangyari yun, hanggang mag-aalas 6 na wala pang nangyari. Hanggang sa nahimay ko dun sa ilalim dahil parang nagasgasan lang, na-crack yung biniyak nila yung tapos parang hinuhugot nila yung ignition switch. Pero dahil nga sa nakita ko kaagad, hindi na tuluyang nahugot hanggang sa kinalikalikot ko dahil tinitignan ko wala namang nasira, parang nahugot lang. Trinay kong ibalik dahil naghahantay ako sa darating nga na rescue mula sa AAA Insurance, walang dumating. Hanggang sa kinalikalikot ko yun dahil paggabi na. Yun, hanggang sa napaandar ko. At yun, umalis ako. Tapos nakausap ko rin yung nagbabantay doon dahil dumating yung isa pa lang nagbabantay doon na nakausap ko na ito na hold up ako dahil may nakita akong CCTV doon. Baka may CCTV kayo doon, baka na-record yung nangyari. At baka kuha ako. Tapos sabi niya naman na hindi daw pwedeng kunin, kailangan may approval ng police bago nila ibigay yung copy ng CCTV. Review naman niya, nakita niya daw yung mga 3 lalaki na umalis. Pero doon daw sa nangyarihan ng krimen, hindi daw nakuha. Ewan ko lang, pero sa tingin ko nakuha yun, pero yun lang ang sabi nila na hindi nakuha. Katulad nung nanakawan ako ng scooter, ganun din ang nangyari. Report lang ganun, tapos walang nangyari. Hindi ko nabawi yung mga nawala sa akin doon. Kaya ingat-ingat kahit nandito kayo sa New Zealand, marami ding mga magnanakaw. Marami ding mga durugista. Karamihan din yung mga local dito. Yan mga kabasko. Pati nga dun sa dati kong pinagpaparkingan doon sa Civic Car Park, may mga nabubuksan din, may nasisira din ng mga salamin ng sasakyan. Buti pag may nakita nilang mahalagang bagay doon, yun lang, kinukuha nila. Hindi kagaya sa akin na talagang balak nilang tangayin yung sasakyan. Pero ngayon, dahil naagapan ko, nakita ko, yun. Tapos tumawag din yung police nung kahapunan na yun, na sabi niya na, dapat kung gano'n, wag kayong, hayaan nyo na lang, sinasabi niya, wag daw lalapitan para daw sa safety. Totoo naman yun. Pero kung hindi ko ginawa yun, baka tinangay na nila yung sasakyan. Yun ang nangyari mga kapasko, kaya all goods naman. Yan lang mga kapasko. Welcome to New Zealand. Magandang umaga sa ating lahat.